Napanatili pa rin ni Bagyong Kabayan yung lakas nito habang binabaybay pa rin yung karagatan silangan ng Mindanao kung saan kaninang alas 4 ng umaga ay huli itong namataan sa coastal waters ng Caraga, Davao Oriental. Taglay nito yung lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay nagdudulot na nga ito ng malalakas na pagulan maging ng malakas na hangin sa ilang bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na sa silangang bahagi nito. Samantala, ang northeast monsoon o amihan naman ay patuloy pa rin nakakaapekto dito sa bahagi ng northern at central Luzon kung saan magdadala rin ito ng maulap na kalangitan at mga pagulan, lalong-lalo na yan dito sa may silangang bahagi ng northern Luzon. And also, ang shearline naman ay nakakaapekto pa rin dito sa may eastern section ng southern Luzon kung saan magdadala rin nito ng mga pag-ulan, mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito naman sa bahagi ng Bicol region, maging sa eastern section pa ng southern Luzon. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis ay bahagyang nagkaroon ng southward shift sa movement itong si Bagyong Kabayan. But generally, nakikita natin na ito ay kikilos pa rin pa westward or west-northwestward in the next 2 days. At ngayong araw nga po or this morning, in-expect natin na magla-landfall ito dito sa may coast ng Davao Oriental or sa southern Surigao del Sur. Kung saan after nito ay tatawirin na nga nito itong bahagi ng Mindanao papunta dito sa area ng Sulusi kung saan posible ito magkaroon ng another landfall dito sa may central or southern portion ng Palawan as a tropical depression by tomorrow morning or afternoon. At nakikita nga natin by Wednesday morning ay posible na itong lumabas ng ating area of responsibility. At dahil nga mas papalapit na itong si Bagyong Kabayan dito sa ating kalupaan, ina-expect nga po natin ngayon na itong araw na ito, yung magla-landfall siya dito sa bahagi ng Mindanao, ay meron tayong nakataas na wind signal number 2 sa bahagi yan ng Dinagat Islands, Surigao del Norte kasama na dyan ng Siargao at Bukas Grande Islands, Surigao del Sur ang northern portion ng Agusan del Norte, eastern portion ng Agusan del Sur, northern portion ng Davao Oriental. Samantala, wind signal number 1 naman sa southern Leyte, southern portion ng Samar, southern portion ng eastern Samar, sa Cebu kasama na yung Camotes and Bantayan Islands, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, rest of Agusan del Norte, rest of Agusan del Sur, central portion ng Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, maging sa bahagi din ng northern portion ng Maguindanao del Norte, sa northern portion ng Cotabato, sa northern and central portions ng Zamboanga del Norte, maging sa Zamboanga del Sur at sa Zamboanga Sibugay, kung saan yung mga areas na nabanggit nga po natin na yan ay makakaranas yan ng mga malakas na hangin na dulot or ng mga malakas na hangin na dulot ni Bagyong Kabayan at posible pa rin po ito magdulot ng mga minor to moderate damages lalong-lalo na yan sa mga structures na gawa sa light material. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Samantala, para naman sa mga pag-ulan na dala ni Bagyong Kabayan ngayong araw, makaranas po ng mga malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na ang areas ng Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Agusan del Sur, ang northern portions ng Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental, maging ang Central Visayas, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Northern Mindanao, Davao City, Cotabato, Lanao del Sur at yung nalalabing bahagi pa ng Caraga, ang Davao Oriental, Davao de Oro at Davao del Norte. Samantala, bukas naman po kung saan inaasahan natin na nakatawid na itong si Bagyong Kabayan dito sa may area ng Mindanao, ay makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan ang mainland Palawan,
Cuyo Islands, Cagayancillo Islands at maging ang Kalayaan Islands. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And also, makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU and local DRRM offices para sa mga aksyon na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. At bukod nga sa mga areas under wind signals 1 and 2, ay meron din tayong mararanasan ng mga bugso ng mga malalakas na hangin na dulot naman ng amihan sa malaking bahagi ng Luzon maging sa bahagi po ng Visayas. At dulot pa rin ng amihan, meron din tayong nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin niya ng Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan, kasama na dyan ang Babuyan Islands, sa Isabela, sa northern and eastern coast of Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, sa Davao Oriental, sa Bohol, maging sa bahagi din ng Siquijor, sa Aurora, Northern Quezon, kasama na dyan ang Polillo Islands, Camarines Norte, sa northern at eastern coast ng Catanduanes, sa eastern coast ng Albay, maging sa eastern coast ng Sorsogon, kung saan mapanganib po yung pagpalaot, lalong-lalo na para sa ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Monday, ay makikita po natin na malaking bahagi po ng ating bansa yung makakaranas ng maulap na kalangitan, kung saan meron din tayo mga pag-ulan na mararanasan dito sa may bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga at Ilocos Norte, dulot po yan ng amihan. Samantala, ang shearline naman natin ngayong araw ay magdudulot din ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa bahagi ng Bicol Region, Aurora at Quezon. At ang trough naman ni Bagyong Kabayan ay magdudulot din ng mga pag-ulan or mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa bahagi ng Palawan. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan doon sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay generally fair weather condition yung ating mararanasan, ngunit meron pa rin po tayong tsansa ng mga may hinang pag-ulan or pag-ambon na dulot pa rin ng amihan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 23 to 31 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw, ay masungit na panahon po yung mararanasan dito sa bahagi ng Caraga at Davao Oriental, dulot nga yan ni Bagyong Kabayan. And also meron din tayong mga pag-ulan at bugso ng mga malalakas na hangin sa nalalabing bahagi pa ng Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, maging sa bahagi din ng Maguindanao del Norte, Cotabato, sa Southern Leyte, maging sa Central Visayas, Guimaras at Negros Occidental. Samantala sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas at Mindanao ay magiging mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot po yan ni Bagyong Kabayan. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, and also makipag-ugnayan din po tayo sa ating LGU at local DRRM offices para sa mga aksyon na dapat po natin gawin para sa ating kaligtasan.